Ayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, yan guys. As of now, nandito kami sa Masjid Negara. Yan, the Grand Mosque here in the Malaysia. Yan, so ipakita natin guys. Ikutin natin, itutur natin itong Masjid Negara. So ayan guys yung Masjid Negara, yung nakikita nyo tori na yan, yan yung papasukin natin ngayon guys, inshallah. Ha? So tayo pinapasuot nila ng gano'n. Bakit daw pasuot ka ng ganyan? Tourist. Ha? Free yan? Free? So ito yung entrance nila guys, papuntang ano. Yan. Yan guys, so nandito na kami, papasok kami ng Negara Masjid, the Grand Masjid here in the, Malaysia. Yan, so nagubad kami ng sapatos. So gano'n sila ka ano, tapos entertainer masyado yung staff nila dito, masya Allah. May bayan na yan. Oh, dito pag nagtutur ka, Libre yan. libre lahat yan. Registered ka pa. Libre lahat. Tapos pag non-Muslim yung mga tourist na yun, pinagsuot nila ng hip. yan guys, so nandito na kami ngayon sa entrance. Dito pag papasok ka sa Grand Mosque, pagka hindi ka Muslim, pag non-Muslim, pinapasuot nila ng ano, ng hijab. Free yan, free. Sana magkaroon tayo ng ganito sa Pilipinas, kasi sa Pilipinas pag yung mga, lalo na yung sa Mindanao na yung ginagawang tourist spot na ng mosque doon, kaya nung sa yung Pink Mosque na experience namin doon, pagka hindi Muslim yung pumapasok doon, pinaparintahan ko yung mga abaya at yung mga hijab. So dito, hindi po nila pinaparintahan, binibigay po nila yung hijab. Pagka non-Muslim po yung pumapasok dito. So doon pa lang, parang nakakapagdawa na po tayo sa pamamagitan ng pagmimigay ng mga hijab na yan. Yan, masya Allah, masya Allah. Kalawak na masya. So yun yung entrance. Ayan, si Salia nagbibideo. Ha? Ano masasabi mo, Brad Alvin? Masyaallah. Masyaallah. Anong na-observe mo doon sa pag-entrance natin? Napakahinahon ng mga staff. Malaysian, very friendly, approachable, at sila pa mismo gumagawa, tuturuan ka, hindi ka hirapan. So ano yung obserbasyon mo, base doon sa iyong obserbasyon? Ano yung nakita mo pag mga non-Muslim yung pumapasok? Pag non-Muslim yung pumapasok, ang ganda ng trato nila, pinapakita nila ang tunay na pag-uugali ng Islam, masyaallah. Muslim. Alam mo, gusto ko talaga magkaroon dyan sa Pilipinas ng ganito. How about doon sa mga non-Muslim na... Malaking dawa ito. How about doon sa mga non-Muslim na pumapasok na walang hijab? Anong ginagawa? Bibigyan nila ng free na hijab, hindi free? binibenta. Mashallah, free yun. Mashallah, mashallah. mashallah. Ng tunay na kasuotan diba, ng Islam. sa pamamagitan ng pagmimigay ng hijab, parang nakapagdaawan na sila, di ba? Mashallah, mashallah. Kasi nandito yung mga tourist. Tingnan mo, paikot mo ang camera ito. Sila. Ayan, ito mga non-Muslim ito, pero pinagsuot sila ng ano. Wala pong bayad yan, walang rent yan. Sana makapagsala tayo dito para kumbaga memorable. Inshallah. Nandito na tayo, magsala tayo. Problema, wala akong magsunat tayo. Sunat tayo dyan. Wala akong internet. Basta maya paggamit at gawa internet. Allahu Akbar. Tingnan mo naman ang linis, ang lawak. Very approachable yung kanilang mga staff, yung mga security na dito sa admin nila, napaka-approachable, friendly, smiley. Hindi mo makita yung mainis ka, no? Yan guys, ang ganda oh, masya Allah. Napakalinis. Masjid nila dito.
Ayan, tingnan natin guys yung ano. Nakita nyo yan? Nakita nyo guys. See, napakalinis. Tubig nila napakalinis. Papasok kami sa loob, magsusulat kami. Magsulat tayo. Pagkakataon natin to. Wala. Tingnan mo itong mga foreigner natin. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Maganda ito ang mga turin dito. Sino yung tutor mo? Ng turin? Ah, Turil. Oo. Ano sila ito? Yung sila to, mga students. Mga student yun, ano? Masya Allah. Akbar, napakaganda. Masya Allah, Masya Allah. Ayan o, mga estudyante. Assalamualaikum. Masya Allah. Diba? Yung sila, pwede natin ito yung mga bata dito. The Grand Mosque. Maulat gitu niya mas. Ingat panta sila Alvin. Ayaw mo sila, nag-enjoy nila. Ayaw mo sila, dalawa tayo magsunod tayo. Hindi, tignan natin muna sila. Bakit hindi nila alam saan tayo papasok? Eh, kita naman nila tayo eh. Oo. Kaya mo sila. Ano? Masya Allah, Masya Allah. Sadaka, ano? So, yan guys, ipagpapatuloy natin yung video after natin magsunna. So, bababa tayo doon. Ulit. No? Ibisa tayo natin yung basement niya. Doon daw sa basement is nandun yung ablution area. So, sisiya kami and then after that mag-ablution kami dahil malapit na duhur. Nauna na doon si Bro Alvin. Punta natin yung ano yung ablution area nila. Mashallah, sobrang organized ng masjid na to. Mashallah. Mashallah. Assalamualaikum. Wait lang Bin. Ano, may orasan sila diyan, oh. Orasan nila. So dito yung ablution ng ano, ablution area ng mga babae. Yan nakikita ninyo may ano siya, may signage pang babae. So, ayan. Nandito tayo sa baba, no? Yan makikita natin. Mashallah. Napaka-gaan sa pakiramdam. So Ben, dito yung pang babae, diyan yung pang lalaki. So ipakita natin na may segregation talaga sila at napakasimple ng signage. Doon, babae naka-hijab. Yan, babae naka-hijab. Dito naman lalaki na naka-tobe. Yan. May kopya. So let's go. So mag-turn tayo sa baba. Tingnan natin kung gaano yung ablution nila. Oh, dito yung ablution area nila, tingnan mo. Tuyong-tuyo. Masyaallah. Walang basa. 'Di ba? Napakalinis. Mabango pa. Ang bango. Masyaallah. Toilet nila, oh. Masyaallah, dito yung toilet ano nila, yan. Tapos nandoon yung toilet nila yan, no? So ibig sabihin pala ng toilet sa lingwaheng Malayo ay tandas. Yan, tandas. Bilik, ibig sabihin kwarto. Bilik, nakapir ano nung ano nila? Bihisan. Bihisan at Bihisan at dumihan nila. Paliguan yan. Paliguan. Changing kasi pagsalinan. Pagsalinan ba? Pagsalinan. Okay. Medyo may pagka-similarity sila.
Tapos ito na, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Alam mo yun? Napaka-organized ng ablution area nila. Oh. Ablution area to, pero tignan mo naman, oh, tuyong-tuyo. Pakita natin, oh, tuyong-tuyo yung ano niya. Hindi man lang nababasa yung paa nila. Yeah. Tuyong-tuyo, Masya Allah. So, ang daming gripo. daming gripo. Ayan, oh. Nandito sa bandang kaliwa at meron pang gripo dito sa bandang kanan, oh. Masya Allah. So, imagine mo, gano'n nila nami-maintain yung kalinisan ng masjid na ito. Masya Allah. Wala na tayong masabi. Talagang hands up. Hindi lugi yung pagpunta. Kahit nasabihin natin bumastos ka, hirap po eh. Hirap. Bisita mo isa sa mga mas walang upos ng sigarilyo, walang dura ng mama. At dito, hindi masaya si Alvin. Dagdagan natin. Hindi masaya si Alvin. Bakit? Hindi siya nakakapagsigarilyo dito dahil inuhuli ang mga nagsisigarilyo dito. Walang mama, walang dura. Pangalawa, dahil hindi kayang pigilan yung paninigarilyo ng tao, ang ginawa ng sistema nila dito, mataas ang presyo ng sigarilyo nila. So, yun. Tinanong namin bakit mataas yung presyo ng sigarilyo ninyo. Kasi sabi dito, pinagbabawal. At patago lang ang paggamit ng sigarilyo. Illegal siya. So, ganun. Ibig sabihin, haram ang sigarilyo. Oh, di ba? Napunta ka sa mga planeta ng mga hindi nagsisigarilyo. Kaya ngayon, alam mo na ang sigarilyo ay haram. So, inshallah, matipigilan mo rin yan, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nandito tayo ngayon sa ablution area ng Grand Mosque ng Masjid Negara. Masjid Negara. Grand Masjid Negara. Yung pala, sorry. Tanya naman ang linis, oh. Grabe. Wala. May nakita ka ba dyan dura ng ano, mama? Wala. As in. At alam nyo guys, grabe, nagulat kaming dalawa ni Brad Ed. Ano naman yan, Bin? Tuan Haji Ihsan bin Muhammad Usni. Yan, so ito yung ano, parang ano ng museum nila, oh. So ito yung National Mosque Gallery. Mashallah, historical ano nila to masjid. Kung paano yan yung ano nila, historical masjid, paano nila binil. No. So pasukin natin. Ito yung Gallery Masjid Negara. Yan, Gallery Masjid Negara. Yan. So ito yung mga ano nung pag-build ng masjid nila. Mashallah. Mashallah. So ito yung Jalan Kinabalu. So ito yung kabuuan niya. Dito tayo ngayon, nandito. Yan yung kabuuan niya, oh. Nandiyan tayo sa gitna. So, ibig sabihin, napakalawak pala nitong masjid na ito. Masya Allah. Masya Allah. Tapos yung pinagmamalaki ng iglesia yung ano nila eh. Tingnan mo ito, mas maganda pa sa iglesia. This one. Ano ito? Anong year yan? Yan, ito, year of... Ngayon, dati yan. Ito yung ano nila, itsura ng masjid nila noong 1965, Masjid Negara, National Mosque. Yan, so yung masjid nila noong 1965, ito na yung itsura nila. So ibig sabihin 1965, napakaganda na ng masjid nila. Masya Allah. And then noong 1990, nagkaroon siya ng ano, extension and refurbishment, no? Yan, so ito siya. Nagkaroon na ng kulay yung bubong niya. Inshallah. Ito, 1990. Tapos yung tiles dito, ito yung extension niya. Nagkaroon siya ng improvement. Mashallah. So ito yung mga officialis nila before, no? Mga imam pala nila to, imam. Ito yung mga naging imam nila, guys. Mashallah, mashallah, mashallah. Binisita ang Sultan Brunei.
Andito yung mga historical ano nila, no? Ito, kaninong upuan naman ito? Yan, kung ano mas dito, wala nang kasulat. Mashallah, mashallah. At nabisita sila ng Sultan ng Brunei. Ayan yung picture. Turkiya. So let's go. We're going to the other part of our Nakagawa din tayo ng ganito sa Pilipinas. tour. Punta natin yung kasama natin. Dito atang exit natin. Keluar. Keluar, here. Keluar means exit. Okay? Nasaan na sila? Nawala na yung mga kasama natin. Ayun sila. Ayan, pinasok namin yung Grand Mosque. Yeah. Nakita niyo po. Mashallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ito yung loob ng Masjid Negara. O yung Grand Mosque nila na since 1965, di ba? Tingnan mo naman ang ganda. Binawa. Sa design pa lang. Mashallah. Tingnan mo yung ano nila, oh. Sa taas. Sige. Hindi ka pa muna. Nandito yung mga tour guide nila. So, sunat ta. Guys, alhamdulillah at napasok natin ng Masjid Negara at tayo ay magsusunat nang makakuha man lang ng ano ng reward mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. So they will not feel like changing from one lifestyle to another. Usually start at the age of 7. At the age of 10, where they're more consistent and more predictable. But when they become adults, the obligation has to be So here in Malaysia, Friday is not possible. It's still possible for it. But usually they would have like 1 hour for lunch break, and they pay the non-pay. But on Friday they will be like 2 hours break. The right to do that is eat lunch and go to the meals and pay. If you miss more than 3 times, this is a factor. You're not looking for the fact that nobody would judge what's usually meant by and woman. You know what's the rule of the man? Sarap yung pakiramdam. Ang sarap sa pakiramdam. Promise. Pagka yung pupunta ka sa isang lugar, tapos sa agama, yung ano mo, yung pina-priority mo, i-feel mo yung pagpunta mo sa isang lugar, lalo pag lugar ng mga kamusliman, hindi nasasayang yung lakad mo. Dala-dala mo ang dunya, pati ang akhirat mo. Kasi mapipil mo talaga. Kaya mo nung apak ko sa masjid na to, nanayo yung balay ko. Kasi ilang tao lang yung, di ba? Taga Pilipinas tayo, yung ibang taga lugar, hindi nila napuntahan to. Very historical daw yung masjid na to kasi ito yung pinaka-grand mosque nila dito sa Kuala Lumpur. So nakita naman natin kanina yung na-videohan natin sa kanilang archive, yung sa historical ano nila, na napakatagal na talaga ng mosque na to, pero napanatili nila ang ganda, ang kalinisan at disiplina. Ito yung lugar. Oo. Hindi mo ano na wala talaga as in masarap.
pakiramdam. Proud ka na maging Muslim kapag ganito yung mandatnan mo. Alhamdulillah kasi nabibigyan tayo ng chance, pagkakataon na kumbaga mabisita natin yung mga Katulad nito. tulad nito, bahay ng Allah subhanahu wa ta'ala, Sa ating agama. katagal sa historical. Inshallah, gawin na namin ito sa isang foundation na pinatayo namin. Every makapunta kami sa mga lugar ng mga kapatid na Muslim, dadalawin namin yung mga very unique na mga masajid. At gusto namin ma-feature para makita rin, hindi lang sa buong mundo, kundi sa mga, para makilala ng hindi lang ng kapatid na Muslim na hindi pa nakapunta, kundi yung mga non-Muslim alike. Katulad nito, nakita nyo, napakarami ng mga visitors dito at binibigyang halaga nila, pinapakilala nila, yan sila mga non-Muslim yan na bumisita dito. Pinapakita natin yung kahalagahan ng Islam, gaano ka-importante yung masjid sa atin, sa kahalagahan ng masjid sa ating buhay. Allah. Kanina, nakasabay natin sila kanina na pumasok doon sa entrance, makikita mo talaga yung mga kasuotan nila, talagang kita yung mga aurat nila, pero hindi sila pinayagan na pumasok dito. Yes, Itong mga suot nila, hindi yan pinaparentahan. libre po yan. Libre po yan. Lalo na pag gusto mag-hijab, binibigyan po nila ng hijab yung mga Muslim na babae. Mashallah. Free. Kumbaga dawa na yun para sa dawa. nakikita nila yung kaganda ng Islam. Kumbaga, ang isang babae na hindi nakikita yung aurat ay karespe-respeto. Correct.